Hello guys, nandito na naman tayo at ito may maganda tayong pag-uusapan. Ayan na nga po no sa taas. Lumabas ang survey ng Tangeray at sinabi ron sa survey na 58% ng mga Pilipino ay naniniwala sa mga alegasyon dito kay Inday Salad. Salad. Inday Salad na tuloy. Inday Sayad, particular dito sa AMLAC, no? Sa AMLC. So, ibig sabihin guys, kung naniniwala kay si Inday Sayad ay may hidden wealth, no? So, yung 58% ay naniniwala na may hidden wealth si Inday Sayad, almost 60% na, 58. Isa lang ibig sabihin nito, asa na yung 32 million? Yan ay AMLAC pa lang ha. Hindi pa sila nasusurvey about dito, hindi pa nila nakita yung about dito sa NBI kasi nung gawin ito hindi pa lumalabas yung sa NBI nung gawin ito survey nito ang masasabi natin Diyos ko po Rudy at lumabas din sa isang pag-aaral na isa sa kada 3 na mga didilis naniniwala na dapat ay harapin na ni Inday Sayad ang impeachment. So anong indikasyon nito at implikasyon nito ha? Isa sa bawat 3 didilis naniniwala na dapat nangarapin ni Inday Sayad. Ibig sabihin, marami nang nangungurumbisting mga didilis. Kaya tuloy napapaisip ako, kailangan ko pa ba sabihin na dapat ang mga didilis ay manatiling bobo? Sapagkat marami nang nangungurumbisti at marami na ang gustong harapin ni Inday Sayad ang impeachment trial. Ang impeachment nahaharapin niya, impeachment trial na kasunod tapos na hearing, no? Kaya lang kung si Inday Sayad ayaw ngang harapin, paano ba 'yon? Yan ang dahilan. Kaya pala maraming hindi sumasama sa kanilang mga rally dahil marami na ang nangungurumbiste. Ang tanong, mga didilis, masusustain nyo pa ba yung mga kalukuhan nyo? Masusustain nyo pa ba yung mga pagpipretend na kayo ay marami pa? Pagpipretend na kayo ay malakas pa until 2028? Ang masasabi ko ay Diyos ko po, Rudy! Katulad ng ating dinidiscuss dati-dati pa na sinasabi ng ating puting kabayo, talagang si Inday Sayad naman ay nakahanda na rito at ina-anticipate niya na siya ay may impeach talaga at siya ay talagang hindi na makakatakbo at magkakaroon ng perpetual disqualification. Ang pinoproblema lang talaga ni Sayad ngayon ay kung paano niyang tatakbuhin yung kaso niya, particular itong sa ombudsman na plunder, no? So yun ang kanyang pinoproblema kung paano ba niya ito tatakbuhan o lalayasan dahil once na matanggal na siya sa posisyon as VP tuloy-tuloy na yan. Shoot na siya sa banga, So ngayon, yun ang malaking problema. Ang tanong, totoo ba na makakalusot si Inday Sayad sa impeachment sa Senado? Ang sagot ko po mas lamang po ang hindi na niya malulusutan. Mas lamang ang talagang siya'y matutuluyan. Okay, ipaliwanag ko kung bakit naalala nyo ba yung sinabi ng ating puting kabayo na nagpapa-loyalty check na si Sayad, Aba, hindi lang si Bongo ang pina-loyalty check, no? Aba, kasama na si Quick Melt. Opo, kasama na si Quick Melt sa pina-loyalty check sapagkat yung mga nauna ko pa rin content na sinabi nga na sa atin ng puting kabayo natin, meron kasing babaliktad. At talaga namang merong babaliktad. Sigurado na yan. Pero ngayon, pagkalabas nitong survey na ito, 58% palagay ko lalo na mag-iisip. Kung si Quick Melt dati ay nag-iisip na bumaliktad, malamang matutuluyan ng bumaliktad. Alalahanin natin 16 ang kailangan na perma na boboto ng yes para si Inday Sayad ay ma-impeach. At sa ngayon, meron ng 15 ang majority at isa na lang ang kailangan, doon sa 15 yun, palagay ko magso-solid na paperma na ng yes yun. Dahil nga, dito sa nakikita nila. Alalahanin natin napakahalaga para sa mga re-electionists ang pulso ng mamamayan, ang pulso ng taong bayan,
At ito, katulad ng mga Geto survey, ay napakahalaga sa kanila. Isipin mo ha, hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial. Nasa hearing pa lang, ganyan na kaagad kataas ang naniniwala na si Inday Sayad ay may, at ang kanyang asawa ay may hidden wealth, no? So, merong mga tagong yaman. So, ano na ngayon ang kanilang ano ang magiging response dito ng mga senador kung lalabas pa ang napakaraming ebidensya? Ito yung lagi kong sinasabi. Kakayanin ba nila ang public pressure? Of course not. Iilan lang naman yung hardcore dyan eh. Sino lang ba ang hardcore? 4 lang ang kilala kong hardcore na maka-Inday Sayad. Ano? The rest hindi naman hardcore kay Inday Sayad. Kundi talagang sabihin natin na ang kanilang puso ay nakay Fentaboy at wala kay Inday Sayad dahil magkaiba naman talaga ang supporter ni Sayad, magkaiba ang supporter ni Fentaboy. No? Marami sa mga supporter nga ni Fentaboy hindi naman naniniwala kay Sayad. So sino ba yung hardcore na 4? Di sino pa? Si Mangga, si Robin the Goat, si Marco Beta, yan, si Marco Tae. 3. Sino pa ba? Aimee, Mangga, Marco Tae. Yan lang ang hardcore dyan, 3. Si Aimee Mangga, hindi mo masasabing hardcore si Bongo ha. Hindi. May intention nga ito tumakbong presidente. So hindi hardcore si Bongo. At katunayan, yun nga, pinapa-loyalty check. So ang ibig ko lang sabihin guys, no? Itong mga ganitong survey, hindi pa nagsisimula ang trial. What more pag nag-trial na? Malamang-lamang ang kakalabasan niyan, 80% of the Filipinos gusto nang ma-impeach si Sayad paglabas ng mga ebidensya. Dahil kitang-kita naman na hindi kayang sagutin ni Inday Sayad ang mga paratang sa kanya, itong mga akusasyon sa kanya, at itong magiging articles of impeachment, hindi kayang sagutin ni Inday Sayad yan. At yan ay hindi kaya niyang ipaliwanag, lalo na pag nabuksan ang kanyang income tax return, ay naku po, Rudy. Kapag ito ay binuksan na ng Senado, ay karagdagan pa yan. Isipin mo sa hearing pa lang sa Congress, ganyan na biglang bumulusok pataas ang naniniwala na may hidden wealth si Sayad. Paano pa kung yan ay mahimay-himay na sa Kongreso? Alalahanin natin to ito ay government documents, no? At numero ito. And numbers never lies, di ba? Hindi nagsisinungaling kailanman ang numero. Kaya, huwag kayong pakapante mga didilis. Ako'y naniniwala, si Sayad, masisintensyan, makakoconvict yan sa impeachment trial ng Senado. Sigurado ako dyan. Dahil yung 15 na nasa majority, sigurado na yon, naboboto, isa na lang ang kulang. Si Quick Melt at si Bongo, mukhang nangungurumbiste na talaga yan. Baka nga hindi nangungurumbiste, baka talagang boboto na yan against kay Inday Sayad dahil pa lang dito sa mga initial pa lang na nakikita nila, nabuo na ang desisyon nila total. Sabi nila, total, pinapa-loyalty check mo naman kami. What the heck? So yun lang. Kaya ito si Sayad nasisira ng ulo. Sa laki ng problema kinaharap ni Inday Sayad. Ayan maliwanag mga didilis 58% naniniwalang may hidden wealth si Inday Sayad. What the heck? So yun lang. Sa mga bobong didilis at mga may Sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso. Ang BP nyo ay bobo. Malatili kayo mga bobo at may Sayad, sapagat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!